biglang mamamatay. Ibig sabihin nun, nagkaroon siya ng error. Ngayon, so, aandar siya ng seconds dito sa pan motor. Sobrang bilis. Minsan, medyo katamtaman lang. Tapos, ang nangyayari, mga ilang seconds, mamamatay si pan motor. Tapos, blink-blink na tong timer dito. Yung kulay, ito, kulay orange. Magbi-blink-blink na yon. Nag-e-error na siya. Tapos yung binabato niyang error, sinasabi sa remote, it's 11. So, siyempre, SOP, bago natin gagalawin yung isang aircon, paandarin muna natin kung okay ba lahat ng parameters. Ngayon, nakita namin, gumagana itong control lahat, pero walang lamig. Ibig sabihin, pre yun. Ngayon, di namin mahanap, tapos ang daming kalawang sa aircon. Grabe, pahirapan yung paghanap ng leak kasi ang nangyari kasi tingnan niyo yung forma ng aircon, oh. Kasi nga ang tigas ng mga niya, tornilyo, di talaga matanggal kaya nilang pukpok na namin ng pukpok. Kaya ayusin na lang namin to ng Ayan, tiningnan namin dito, wala namang leak sa mga compressor, sa mga dugtungan. Dito lang pala nakita na namin. Ayan, oh, sobrang liit. Ayan, kita nyo yung niya. Yan, kita nyo yung puti na yan na maliit. Yan, ito. Yan. Yan. Sobrang liit niyan. Kita nyo yung bula niya, no? Blurred na. Yan, no? Ayan, yung bula na yan, no? Tingnan nyo. Sobrang liit. Ito, ituro ko sa inyo, ha? Yan. Akin na yung pangliktis. Pakita ko sa inyo yung leak. Sobrang liit. Nahirapan lang kami magkalas kanina, eh. Ayan, oh. Oh, kita nyo? Ayan, oh. Oh. Ayan, okay. So, solve na to. Tapos, ano pa yung... Ngayon, hindi talaga wala siyang reaction sa outdoor yung... Hindi, may reaction nung una. Ngayon, pag balik na natin. Ay, ano bang, mo, dun sa taas? Oo. Ngayon, ang nangyari, hindi nilagyan ng tagging ng isa kong kasama. Hindi niya nilagyan ng tagging. Pagkatapos, pinakalas na. Pagbalik namin, yung wiring, nagkabaliktad-baliktad na. Although tinitrace namin, pero nabaliktad pa rin namin. So, ibig sabihin, may mali doon saan namin. Procedure na ang aming ginawa. Ngayon, nung nabaliktad na, pinandar, nagkaroon ng short doon sa breaker. Bumaba ng bigla yung breaker, nagkaroon ng napatay yung breaker. So, ang nangyari, nasira yung board. Ito. Ngayon, ni-repair natin. So, para may din kayo, ideya din kayo. Ito. Ang nangyari pala, hindi lang, ang nangyari pala dito, hindi lang isang board ang nasira. Dalawang board ang nasira. Ito yung dinala namin doon, sinalpak din namin. Bumalik ako dito sa shop, sinalpak namin, nasira din yung itong sa amin, spare namin. So medyo kami, na-double kill kami. Dahil lang doon sa maling, hindi mo nalagyan ng tagging yung wiring mo. So ngayon, lesson learned sa amin na dapat bago kami gumalaw, mag-cool down ng aircon, mag-reprocess, kailangan secure muna ng maayos yung tagging natin. Kasi pare-pareho ang kulay nun, eh. Okay lang sana kung hindi pare-pareho ang kulay. Kahit picturean mo, pareho ang kulay, wala rin kwenta. So, ngayon, dito na tayo, punta na tayo sa board. Shortcut tayo. Dito, Mary. Ituturo ko naman dito kung paano yung tamang tracing.
Ito pala, ang nangyari dito, nagkakaroon siya ng H11 error. Ano ibig sabihin ng H11? Ganun pa rin, communication error. Yung nakaraan, may pinost tayo na H11. Ang nagkaroon ng problema, itong tatlo na to. Which is, sinabi doon sa tropa natin, aaminin ko rin ng pagkakamali ko na doon sa Panasonic, may babaguhin lang tayo na kung saan mali siya. Kumbaga, yung speed na yon hindi pala yon speed. Kumbaga, may kanya-kanya palang yung sa optocoupler, may kanya-kanya pala siyang trabaho. Yung one doon sa optocoupler, yun pala yung sa pan speed. Tapos yung sa to, yun yung 12 volt signal sa supply. 15, sorry. Tapos yung sa 3, fan hole sensor feedback. Ayan, babaguhin lang natin. Aaminin ko rin na nagkamali ako sa sinabi ko doon na yung optocoupler na tatlo na yun, akala ko yun yung sa speed. Kasi nga, nung pinalitan natin, naging maayos na yung takbo ng pan motor. Tapos yung sa nung una nating pagpatakbo, sobrang bilis ng takbo, di ba? Nung pinalitan natin, naging normal na yung takbo niya. Kasi di rin natin makita sa walang wiring diagram kasi yung or wala tayong mahanap na diagram sa aircon. Halos lahat naman ng aircon dito sa Pilipinas, wala siyang diagram ng motherboard o di kaya circuit board. Ang meron lang sa atin, kadalasan wiring diagram lang. So pag motherboard, wala siyang nakalagay na na diagram. Kaya din natin nalaman kung saan ba, kung totoo ba na sa speed yun. Pero may nagsabi sa atin, buti na lang nag-feedback sila na yan pala yung trabaho niyan sa tatlo na yon. Yung one, yun yung sa pan speed. Shout out kay guys, De Leon. Di ko nga masyado ma-pronounce yung pangalan mo, hirap i-pronounce eh. Pero at sa'yo, at maraming salamat sa iyong feedback. Na-appreciate namin yun. Aaminin din namin yung namin. Siyempre, lahat naman tayo ay hindi perfecto. Yun. Napagkamalan ko lang na pan speed yun kasi nga, nang pinalitan namin, naging normal siya. Which is yung una, out of control yung ikot ng pan motor. Yung pinalitan na, naging normal na. Ang akala natin, yun yung sa control ng speed. Which is, nakakonect siya sa tatlong wire dito sa connection ng pan. Ito. Kasi ito, dalawa. Siyempre, ito yung DC niya eh. Yan. Akala natin, yung tatlo na to sa speed. So, yun lang pala yung niyan, yung optocoupler na yun. Akala natin. Kasi nakakonect din yan sa dito sa niya. Terminal niya. Ito pala ay hindi daw sa speed. Ito daw po ay may kanya-kanyang purpose, kumbaga. May function. Hindi siya sa speed. Mali yung nakaraan. Ito naman, pag buksan natin, ang nangyayari, itong ilaw na to, saka ito, dalawa ang nag-iilaw. Ang niya, ang normal niyan, mag-stay ditong isa dito. Yan. Yung kulay dilaw. Ito, mag-stay diyan. Error yon. Hahanapin mo ngayon sa remote kung ano yung error niya. Ituturo niya sa'yo kung anong Kaso nga lang, syempre, pag malaman mo na H11 yung error, medyo malawak na. So ngayon, kung medyo malawak, so medyo mapapagastos ka sa spare parts, tama? Kasi nga, ang mangyari dyan, hahanapan mo ng indoor board saka outdoor board. Hahanapan mo siya para malaman mo kung alin doon ang may sira, sa indoor board ba o sa outdoor board. So ngayon, pag magkaroon ng H11, ang nangyayari doon, nag-error dito, hindi lahat ng pagkakataon dito sa optocoupler mo.
ang sira. Itong tatlo na to. Ang pagdudahan mo lang si optocoupler pag sobrang lakas ng bilis ng ikot ng pan motor. Isa rin ito yung relay. Yan yun. Mas maganda kung palitan nyo kaagad. Huwag nyo nang i-bypass. Palitan nyo kaagad ito kasi nga ilang araw ko tinroubleshoot, di ko mahanap yung sira. Ayun pala itong relay. Ngayon, ang nangyari kasi nakaraan, pinalitan ko. Kasi ang sabi ko, kung relay ang sira, dapat wala akong makakuha dito na 300 volts dito sa ano na to, sa rectifier diode. At saka dito sa kapasitor. Relay ha. Relay. Tapos, ito tinanggal natin yung regulator dito. Nilipat natin dyan kasi namamatay yung pan motor. Yan, nilipat lang natin, tinanggalan natin siya ng control dito sa gilid na to. Wala namang kinalaman yon. Sa ionizer, yung regulator dito, nilipat ko dito. Yan, tapos kasi wala kaming mahanap na regulator eh. Hanap ako ng board doon sa mga ano. Yan, wala akong mahanap. So, kinuha ko na lang yung dito, tapos dito. Kasi namamatay nga si pan motor. Tapos, yun. Wala na sigurong pwedeng anuhan. Kung magduda ka sa ano, pag merong nakitang na blink dito, tapos nagduda ka sa pulse width modulation IC, wag ka na magduda. Kasi nga ang palatandaan pag sira yan, walang power. So, panda rin natin, moment of truth. Yun, gumana na. Sobrang bilis ng ikot, no? Ito, gumana na. Yan. Tayo natin gumana sa compressor. $20, 16, 12. Ibig sabihin, 15 yan, unregulated lang. Yan. Pag mawawala yun, ibig sabihin, mamamatay si pan motor, mawala yun, nag-error ka na. Nag-error na siya, nagbabato na siya ng error dito. Maano mo siya kasi seconds lang mawawala na. Hindi aandar yung compressor mo, pan motor mo sa outdoor, hindi siya aandar. Yun yung palatandaan doon. Yan. Halos lahat na ano na natin. Ito, yan yung may control sa dalawang swing motor. Sa swing motor mo ito. Yan. Control yan ng swing motor mo para iikot siya. Switch IC din yan. Darlington IC yung loob niyan. Ngayon, ang number niyan, ULS2003. Tapos, ang requirement nito, ang pumapasok dito na voltage, 12 volts. 12 volts to. 12 volts. Yan. Kaya, para ano na nyo, aware na kayo sa mga kailangang hahanapin yung voltage, kumbaga. So, yung kapasitor na ito, 12 volts din yan. Yan. 12 volts yan. Ngayon, mag-ano na tayo kung isasaksak na natin actual. Yan. Saksak na natin. Tingnan natin kung wala tayong short, wala tayong makitang ano. Siya nga pala, awareness po. Itong ground, yung kulay itim, balutin nyo ng ano, pag nagre-repair kayo ng board, babalutin nyo ng electrical. Kasi nga, pag matusok mo doon, masisira yung ano, board. Matusok mo dyan, wala na. Okay, nangyari yan sa akin dati. Yung ground, natusok doon sa apron. Ang nangyari, nasayang yung board. Kasi pag apron kasi ang masira, kailangan mo pa siya gagamitan mo pa ng bin file or program. So, nasayang yung board na naghahalaga ng 3.5. So, sayang din yung mga board natin na kung saan ay mapapakinabangan pa, nasisira na. Yan, ano yan? Yan yung Zener diode. Itong Zener diode na to, itong isa, kung tatanggalin mo yan, ang mangyayari, sobrang bilis ng ikot ng pan motor. Yan lang ang mangyari niyan. Kumbaga wala siyang control sa pan motor mo.
pag itong dalawa yung tatanggalin mo na, yung isa tatanggalin mo, itong sa kabila, yan si GD301, wala siyang power. Wala siyang power pag tanggalin mo na yan. Tapos ito, yung kapasitor na ito. Tama ba yung tawag ko dyan? Mylar. Ito si Mylar na yan, kahit tanggalin mo yan. Yan si Mylar na yan, alam ko ang trabaho ni kapasitor to discharge and store electrical energy. Pero yan, kahit tanggalin mo yan, gumagana pa rin yung aircon mo. Yan, di ko lang alam kung ano. Tapos ito naman, pag ito yung sira, ito yung si pulse width modulation. Paano mo malaman kung pulse width modulation yan? Kasi pare-pareho yan eh. Unang-una mong para malaman mo na yan yung pulse width modulation yan. Siyempre, hanapin mo yung part number. Tingnan mo yung part number nito. Yan. Ang number niya MIP2F2. Yan. Sa Panasonic yan. Halos lahat pareho gumagamit ng ganyan. Ang pagsira ito, ang naging resulta, wala siyang power. Wala kang blink na makikita sa indoor board mo, sa indoor mo. Tapos yan. Ito naman, para malaman mo, halimbawa ito, resistor. Yan. Para malaman mo na kung na sira yan, isa-isahin mo siya. Gagamit ka ng apps, yung Electrodock. Electrodock, isi-search mo lang. Gagamit ka ng apps doon para malaman mo na yan. Ayusin mo yung yan. Yung mga resistor na yan, gagamit ka ng Electrodock na app. Resistor value, yan. Para malaman mo kung sira yan. Tapos kung ito ang sira, varistor. Walang power. Tapos puputok tong fuse. Yan. Pag sira yung mga yan, ito. Pag sira yung mga yan, nakaparallel kasi yan sa AC. Yan. Yan, pag sira yung mga yan, puputok tong fuse mo. Ano pang mga diode. Yan, itong mga diode na to, pag sira yan, diode. Yan, walang power. Walang power talaga. Yun yung siya sa kanya. Tapos ito. Yan yung buzzer niya or yung speaker niya. Hindi yan natunog pag sa Panasonic. Pag una mong di siya tutunog. Hindi siya katulad sa mga China na mga board. Ito hindi siya tutunog. Tutunog siya pag gagamitan mo ng remote. Yan ang niya. Ano pa? Wala na akong ibang basta tinuro ko na sa inyo yung pinakasekreto ng mga pagre-repair. Yan, dito 12 volts. Sige, sasaksak na natin para Sige. Ito, Mary. Yung sinabi ko dito, calibrate mo muna sa naka-AC ka. Sukatan mo dito. Dapat meron kang 220. Yun, 241. Pakita mo. Kita na. Pagdating dito sa tawid, ka na ng DC. Yan, DC ka na, naka-calibrate ka na sa DC. Ngayon, mo. Yan. 327. Kita mo? Hindi. Ayan, Kita na? 327. Ibig sabihin nun, good yung rectifier diode mo. Kasi meron kang nasukat na 300. Ngayon, diretso ka dito sa kapasitor na ito, 300 pa rin yan. Yan, 327. Yan 327. Balik ta rin natin. Ibig sabihin, good yung kapasitor, yung mo. Pagkatapos, dito sa 12 volts. DC, nakakalibrate na kayo sa DC Ayan tingnan nyo, naka 12 volts. Kita mo. Yan yung sa kapasitor, 12 volts. Yan. I-trace na natin lahat. Tapos, asan yung negative nito? Negative. Ito, negative. Sukatan natin tong malalaman natin kung sira to. Tong TL431 or di ko TL431 yung yung transistor na maliit. Yan. Tingnan nyo, 2.
Goods yan mga pare. Tapos dito tayo sa gilid, tingnan nyo, 12. Ayun, 11.26. Good yan. Yan yung normal niya. Tapos dito naman, sukatan din natin. Wala. Pagdating dito, alam ko 12 din yan. 6 pala. Ayun oh, 6. Ayan, 6 volt. Dito yan mo. Yan yung normal. Normal na reading. Ay, gusto nyo pang video. Pagkatapos, dito pa rin tayo sa negative ha. Sukatan natin to. Tingnan nyo. 26. Teka. Dito tayo sa dito. Yan. Hindi yan. Wala kang masukat pag di gumagana yung pan motor. Yan, wala kang masusukat dito. Pero dapat may ano yan, 12 saka ito 20 dito, tapos dito mga 16, ganun. Pag aandar na si pan motor ha. Pag hindi umandar si pan motor, mawawala 'yon. Ngayon, dito tayo sa isang kapasitor na ito. Hindi, dito muna tayo sa 12 volts pala. Sorry. Yan. Ito yung 12 volts. Ground. Ito yung ground. Sana yung ground. Yan, meron. Yan. Dapat may masukat. Yan yung normal na sukat niya. 12. Tapos ito, 5. Ayun, 5. Tapos, pagdating dito, dito yung IC na to, driver IC, meron din niyang 5. Ito yung kapasitor. Tusok tayo sa negative. Diyan tayo kukuha ng ground. Tingnan nyo, 5 din, di ba? 5 volts din yan. Tapos, dito naman, sukatin natin to. Wala. Kasi hindi umaandar si Ayan. Ayusin mo. Dapat meron tong 12 volts. Wala oh. Yun oh. Ayan. Kuitan nyo na. Tingnan nyo saan yung pin. Ayan. Tapos dito, kabila, yan, meron ding 12. Yan, 12 volts yan ang ano nito. Ngayon, wag na tayong magtusok dito. Delikado yan. Magkaroon ng short. So, halos lahat na ano ko na yung mga pin ano tawag nito, pagtusok ng ano natin ng voltage. Kung ano yung mga voltage na Katusok. Dito, titingnan nyo, yan yung normal. Pag ayos na yung board nyo. Naka-steady yung light ng green. Ito pala, 2.5 horsepower to ha. 2.5 horsepower na Panasonic. Ipa-flash ko yun ng model dyan. Pandarin na natin. Wala kaming remote. Akala ko hindi ko masusolve kasi walang remote. Nahanapan din ng solusyon. 2 araw kong troubleshooting. Umikot na. Yan, gumana na si Pan. Yan, umikot na po yan. Di lang halata. Patayin muna natin. Para makita nila. Yan yung normal. Yan yung normal po na ano niya. Nagbi-blink pala. Yan. Nagbi-blink yung dalawa. Pero pag unang andar, dapat walang blink siya. Yan yung ano niya. Patayin muna natin para malaman na ano. Kuha muna akong electrical. Sorry. Gana si si outdoor fan. Pero hindi pa gumana yung compressor niyan.
Bakit? Hintayin mo pa yan. Hintayin mo pa yan. Gumagana yung fan motor mo. Hintayin mo po. Dahil yan sa relay. Bakit nabuhay bigla? Dahil sa relay, pinalitan mong relay. Ibang relay ang pinalit mo, kaya ganun. Kasi si Panasonic, meron siyang unique. Ayun, gumana na. Pressure, gumana na rin. Yan, alam nyo na, umuugong na, oh. Yan. Ito pala si Panasonic. Yan, yung outdoor board, mga 2.5 horsepower, bihira ang masira. Nasisira siya, tandaan nyo. Wag kayong magkabaliktad sa wiring. Sigurado yan. Dami siya, sisibakin niya lahat ng isaksak nyo na motherboard. Yan, to see is to believe. Gumana na lahat. Ayan, babalik na namin doon sa sa Ayala kasi nga sa taas na gumagana na, pero sa baba hindi pa gumagana yung Panasonic. Puro Panasonic yung aircon na doon. Okay. Siguro dami tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video namin ngayon, may natutuhan kayo, may nakuha kayong ideya, paki-subscribe na lang sa ating YouTube channel at pa-comment na lang kung may mga tanong po kayo regarding sa aircon. Yan, gumagana na lahat. Hindi natin maano kasi bumibirit na. Bumibirit na. Patayin na natin. Maraming salamat.